Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Muli na naman tayong magsasama-sama sa isang hapong puno ng damdamin. Naranasan nyo na bang magmahal ng sobra? Yung tipong kahit may mga senyales na, pinipili nating huwag pansinin sa pag-asang sana, nagkakamali lang tayo. Ang pag-ibig, para daw isang paraiso na binuo nating dalawa. Ngunit paano kung sa loob ng paraisong ito ay may mga aninong unti-unting gumagapang, dala ng mga lihim na pilit itinatago? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lumina sa unang kabanata, ang mga anino sa paraiso. Ang amoy ng mainit na sinigang na baboy, ang unang bumati sa pagpasok ng gabi. Maingat na inihain ni Lumina ang hapunan sa kanilang maliit na mesa. Sapat lamang para sa 2 tao. Bawat galaw niya ay may kasamang pag-iingat. Isang kamay na laging nakahawak sa kanyang malaking tiyan. 5 buwan na. 5 buwan na ang anghel sa kanyang sinapupunan. Ang bunga ng pagmamahalan nila ni Silang. Huminga siya ng malalim. Ninanamnam ang asim ng sabaw na humahalo sa hangin. Paborito ito ni Silang. Pagod na naman siguro ito mula sa trabaho. Bilang isang junior executive sa isang real estate firm, laging abala ang kanyang asawa. Ngunit para kay Lumina, lahat ng pagod ay sulit basta't para sa kanilang pangarap. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. "Baby, malapit nang umuwi si Papa. Maging mabait ka ha?" Bulong niya na may ngiti sa kanyang mga labi. Umupo siya sa silya at hinintay ito. Lumipas ang 1 oras, 2. Ang dating mainit na sabaw ay nanlamig na at ang kanin ay nagsisimula ng mamuo. Ang nangiti sa mga labi ni Lumina ay unti-unti na ring naglaho. 10:00 ng gabi nang bumukas ang pinto. Pumasok si Silang na may bakas ng pagod sa mukha. Niluwagan niya ang kanyang kurbata at walang ganang inilapag ang briefcase sa sahig. "Mahal, kumusta ang araw mo? Nagluto ako ng paborito mo." Malambing na bati ni Lumina. Tumatayo upang salubungin siya, ngunit hindi siya nito tinapunan ng tingin. Dumiretso ito sa kanilang kwarto. "Kumain na ako." Malamig na tugon nito. "May dinner meeting kami kasama ang kliyente." Napatigil si Lumina. "Ganoon ba? Sana ay nagsabi ka man lang para hindi na ako nag-abala pa." May bahid ng hinanakit sa kanyang boses, ngunit pilit niya itong tinago. "Paano ako magsasabi? Nasa kalagitnaan ako ng meeting, Lumina. Huwag mo nang palakihin pa." Iritabling sabi ni Silang mula sa loob ng kwarto. Napabuntong hininga na lamang si Lumina at sinimulang ligpitin ang hapunan na hindi man lang nagalaw. Ang dating masarap na amoy ng sinigang ay tila naging simbolo ng kanyang pagkabigo. Kinagabihan, habang natutulog na si Silang, inipon ni Lumina ang mga maruruming damit nito para labhan kinabukasan. Inilagay niya ang mga ito sa basket, ngunit nang damputin niya ang puting polo na suot nito kanina, may naamoy siyang kakaiba. Hindi ito ang pabango ni Silang. Ito ay pabango ng babae. Matapang, sopistikado, at mamahalin. Amoy ng isang babaeng hindi kailanman maglalaba ng sarili niyang damit. Nanigas si Lumina sa kanyang kinatatayuan, hawak ang damit. Paulit-ulit niyang inamoy ito, umaasang nagkakamali lamang ang kanyang pangamoy. Ngunit hindi, malinaw na malinaw. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Kinabukasan, sinubukan niyang kalimutan ang nangyari. Baka naman, naamuyan lang niya ito mula sa kliyente ni Silang. Ayaw niyang mag-isip ng masama. Mahal niya ang asawa niya. Mahal na mahal. Ngunit ng gabing iyon, habang naghahanda sila ng hapunan, sa pagkakataong ito ay sabay na sila, biglang tumunog ang telepono ni Silang. Nakita ni Lumina ang pagbabago sa mukha nito. Isang saglit na pag-aalangan, bago nito sinagot ang tawag. "Hello?" sabi nito, at agad na tumalikod sa kanya. Naglakad ito palayo, patungo sa kanilang maliit na balkonahe. Narinig ni Lumina ang pag-iba ng tono nito. Mula sa pagiging seryoso, naging pabulong ito at malambing. "Oh, syempre,
Miss na rin kita. Malapit na. Konting tiis na lang. Hindi na narinig ni Lumina ang mga sumunod na salita. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig habang hawak ang sandok. Ang mga anino ng pagdududa na pilit niyang itinataboy ay bigla na lamang lumaki at nilamon ang buong kusina. Nang pumasok si Silang sa banyo para maligo, naiwan ang kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Alam ni Lumina na mali, na isa itong paglabag sa kanilang tiwala. Ngunit hindi na niya napigilan ang sarili. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis habang dahan-dahan niyang nilapitan ito. At sa sandaling iyon, tila nakisama ang tadhana. Umilaw ang screen ng telepono. Isang bagong mensahe, hindi na niya kinailangang buksan pa. Nabasa niya ang preview sa lock screen. I miss you. The deal is almost sealed. Kung sa unang kabanata ay sinilip natin ang puso ni Lumina na puno ng pag-ibig, ngayon, bubuksan natin ang isipan ng isang taong ginugutom ng ambisyon. Isang taong handang isakripisyo ang lahat para sa kislap ng karangyaan. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang tao kapag natikman niya ang isang buhay na matagal na niyang pinapangarap? At ano ang halaga ng isang pangako kapag inilatag na sa kanyang harapan ang isang tukso na mahirap tanggihan? Ito ang ikalawang kabanata, ang halik ng ahas. Ang mundo, mula sa ika-40 palapag, ay ibang-iba. Ang mga ilaw ng lungsod ng paraiso ay parang mga bituin na abot kamay, kumikinang sa dilim. Para kay Silang, ito ang langit. Ang langit na matagal na niyang inaasam, malayo sa masikip at simpleng tahanan na inuuwian niya gabi-gabi. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak. Ang lamig nito'y gumagapang sa kanyang mga daliri. Ngunit ang lamig na yon ay walang-wala kumpara sa init na nararamdaman niya sa loob. Ito ang pakiramdam ng kapangyarihan. The view is intoxicating, isn't it? Ang boses na yon, malambing ngunit may diin. Boses na kayang magpatigil ng mundo. Lumingon si Silang at nakita si Apolonia Montesillo papalapit sa kanya. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na tila humahakap sa perpekto niyang katawan. Ang bawat hakbang niya ay may kumpiyansa. Ang bawat ngiti ay may kalkuladong pangaakit. Nakakabighani, Miss Montesillo, sagot ni Silang, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Call me Apolonia, sabi nito, tumatabi sa kanya at tumingin din sa tanawin. Ang pabango nito ay kaparehong-kapareho ng naamoy ni Lumina sa kanyang damit. Isang amoy na sumisigaw ng yaman at peligro. Alam mo, Silang, I see potential in you. Malaki. Pero ang isang brilyante, gaano man kaganda, ay kailangang pakinangin sa tamang lugar. Nakinig lamang si Silang, hinahayaan ang bawat salita ni Apolonia na tumagos sa kanyang pagkatao. Naglakad si Apolonia patungo sa isang malaking mesa na gawa sa salamin kung saan nakalatag ang isang blueprint ng isang dambuhalang proyekto. Ito ang susunod na pinakamalaking development sa buong bansa, ang Corona del Mar. At kailangan ko ng isang tao sa tabi ko. Hindi isang empleyado lang, kundi isang partner. Isang taong kasing gutom ko, kasing talino ko. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga tingin nito ay parang apoy na tumutupok sa lahat ng natitirang pag-aalinlangan sa isip ni Silang. Dito, sa penthouse na ito, kasama ang babaeng ito, nararamdaman niyang siya ay hari. Sa bahay kasama si Lumina, nararamdaman niyang siya ay isang ordinaryong tao lamang na kinakapos sa pera. I can be that person? Mabilis na sagot ni Silang. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Apolonia. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang mga daliri nito ay marahang humaplos sa kanyang dibdib.
pababa sa tiyan, na tila sinusuri ang kanyang katatagan. I know you can, bulong nito. Pero ang buhay na ito, may mga hinihinging kapalit. Hindi ka pwedeng maging hari dito at umuwi sa isang barong-barong. You have to choose your kingdom, Silang. At ang isang hari ay nangangailangan ng isang reyna na nababagay sa kanya. Sa mga salitang iyon, naintindihan ni Silang ang lahat. Si Lumina, ang kanilang anak. Sila ang sagabal. Sila ang kadena na pumipigil sa kanya na maabot ang langit na ito. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng desisyon. Pinili niya ang kanyang kaharian. Hindi na niya namalayan, ang mukha ni Apollonia ay nasa harapan na niya. Ang hininga nito ay amoy alak at pangako. At pagkatapos, naramdaman na lamang niya ang malambot nitong mga labi sa kanya. Hindi ito isang halik ng pagmamahal. Ito ay isang selyo, isang kontrata, isang pagtataksil na may lasang tagumpay. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, may kinuha si Apollonia mula sa kanyang maliit na purse. Isang susi. Inilagay niya ito sa palad ni Silang at isinara ang mga daliri nito. This is yours, sabi niya. Ang boses ay halos isang pabulong. Isang bagong unit sa pinakamataas na palapag ng Montecillo Towers. Isang bagong simula. Tumingin si Apollonia sa kanyang mga mata. Ang tingin ay matalim at puno ng hamon. But it comes with a choice. Huminto ito. Hinahayaan ang mga salita na bumaon ng malalim. Her or this life. Lahat tayo ay nagsusuot ng maskara. Maskara ng pagiging masaya. Maskara ng pagiging kontento. Maskara ng pagiging tapat. Ngunit ang pinakamasakit na sandali ay kapag ang maskara ng taong pinakamamahal mo ay biglang nalaglag. At sa ilalim nito, isang mukha na hindi mo nakilala ang iyong matatagpuan. Isang mukha ng kasinungalingan. Isang mukha ng pagtataksil. Saksihan natin ang pag-alis ng maskara sa 3 kabanata. Ang pag-alis ng maskara. Hindi natulog si Lumina buong gabi. Yakap ang kanyang mga tuhod sa isang sulok ng kanilang kama. Pinanood niya ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan. Bawat segundong lumilipas, ang sakit sa kanyang puso ay lalong tumitindi. Nagiging isang matigas na bukol ng galit at pagkabigo. Nang bumangon si Silang, wala na ang asawang nag-aalala sa kanya. Isang estranghero ang kanyang nakita. Isang babaeng may malamig na mga mata. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Lumina. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tiningnan siya ni Silang na may pagkainis. Wala akong oras dyan, Lumina. May late na ako. Dahan-dahang tumayo si Lumina. Sa kanyang kamay, hawak niya ang polo shirt ni Silang mula kagabi. Inihagis niya ito sa kama. Para kanino ang pabangong ito? Silang. Natigilan si Silang. At sino si A? Patuloy ni Lumina. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Sino si A na miss mo na raw at malapit mo nang makuha ang deal? Hindi sumagot si Silang. Sa halip, isang mapang-asar na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. At sa ngiting iyon, gumuho ang mundo ni Lumina. Dahil alam na niya, totoo ang lahat. So nalaman mo na pala, sabi ni Silang, walang bakas ng pagsisisi. Mabuti naman. At least, hindi ko na kailangang magpanggap pa. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Lumina. Isang salita na puno ng sakit. Pagkatapos ng lahat, bakit? Tumawa si Silang, isang tawang walang saya. Bakit? Lumina, tumingin ka sa paligid mo. Tumingin ka sa bahay na to. Tumingin ka sa buhay natin. Akala mo ba talaga? Ito na ang pangarap ko. Akala mo ba? Kontento na ako rito? Lumapit ito sa kanya ang mga matay ng lilisik. Si Apollonia, ibinibigay niya sa akin ang lahat ng hindi mo kayang ibigay. Ang mundo na nararapat para sa akin. Paano kami? Humihikbing tanong ni Lumina. Ang kamay ay napahawak sa kanyang tiyan. Paano ang anak natin? Ang mukha ni Silang ay lalong nanlamig.
Tiningnan niya ang tiyan ni Lumina na may pagkasuklam. Ikaw at yang bata sa tiyan mo, isa kayong kadena na humihila sa akin pababa. Isang pagkakamali na kailangan ko nang itama. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na tumusok ng paulit-ulit sa puso ni Lumina. Namanhid ang buo niyang katawan. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bigla na lamang tumigil sa pag-agos. Walang salitang namutawi sa kanya. Dahan-dahan siyang tumalikod at binuksan ang kanilang aparador. Kinuha niya ang isang bag at nagsimulang ilagay ang iilan niyang damit. Bawat damit na tinitiklop niya ay isang alaala na pilit niyang binabaon sa limot. Mabuti, sabi ni Silang. Umalis ka na. Simulan mo na ang bago mong buhay para masimulan ko na rin ang sa akin. Nang puno na ang bag, isinukbit ito ni Lumina sa kanyang balikat. Hindi niya tiningnan si Silang. Naglakad siya ng diretso patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay parang isang milya ang bigat. Nang bubuksan na niya ang pinto, may narinig siyang kalansing sa likuran niya. Bumagsak sa sahig ang ilang lukot na pera. Heto, sabi ni Silang, ang boses ay puno ng pang-iinsulto. Kunin mo. Ituring mo na lang na huling limos ko sa'yo. Napatigil si Lumina. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi sa mukha ni Silang, kundi sa perang nakakalat sa maruming sahig. Hindi niya ito pinulot. Itinaas niya ang kanyang ulo at sa gitna ng nagbabadyang ulan sa labas, diretso siyang naglakad palabas ng pinto. Hinayaan niyang maiwan ang pera kasama ang lalaking minsan niyang tinawag na kanyang mundo. Habang naglalakad siya palayo, sa ilalim ng ulan, mahigpit niyang niyakap ang kanyang sinapupunan. Ang tanging yaman na natitira sa kanya. Sabi nila, ang puso ng isang babae, lalo na ng isang ina, ay parang isang bakal na pinainit sa apoy ng pagkabigo. Ito'y lumalambot, nababaluktot, ngunit hindi nababali. Sa halip, ito'y tumitigas at nagkakaroon ng bagong hugis. Isang hugis na mas matatag, mas matalas, at handang lumaban. Matapos ang ulan ng kalungkutan, sisikat ang araw ng pagbangon, ngunit sa pagkakataong ito, ang sikat ng araw ay may kasamang anino ng isang bagong pagkatao. Ito na ang ika-4 na kabanata, ang pagkatao ni Lila. Lumipas ang 3 linggo. Ang Lumina na umiiyak sa ilalim ng ulan ay wala na. Sa kanyang lugar, isang bagong babae ang isinilang, isang babaeng may apoy sa mga mata at yelo sa kanyang puso. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang salamin na sumasakop sa buong pader ng isang marangyang condo unit sa sentro ng lungsod ng Paraiso. Ang unit ay pag-aari ng kanyang ina. Isang lihim na kanlungan na ngayon ay naging kanyang himpilan. Sigurado ka na ba talaga rito, Hija? Ang boses ni Attorney Gayton, ang matandang abogado at pinagkakatiwalaan ng kanyang yumaong ina, ay umalingaw-ngaw sa silid. Puno ito ng pag-aalala. Tumango si Lumina, hindi inaalis ang tingin sa kanyang refleksyon. Kailangan ko itong gawin, attorney, para sa akin at para sa anak ko. Ang mahaba niyang buhok na dating umaabot hanggang baywang ay hanggang balikat na lamang. Ang kanyang mga damit ay simple ngunit elegante. Wala nang bakas ng isang babaeng naghihirap. Sa kanyang tabi ay isang maleta. Ngunit hindi ito naglalaman ng mga mamahaling gamit. Sa loob nito ay mga luma at mumurahing damit, isang pares ng tsinelas, at isang pekeng birth certificate. Ang pangalan mo ay Lila. Pag-uulit ni Attorney Gaton, binabasa ang mga detalye ng kanilang plano. Lila Rosario, pinsan ni Silang Moreno, mula sa isang maliit na baryo sa probinsya na hindi matatagpuan sa kahit anong mapa. Pumunta ka rito para maghanap ng trabaho at makikitira muna sa iyong kuya. Ngumiti si Lumina, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako si Lila, sabi niya, at sa isang iglap, nag-iba ang kanyang tindig. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang kumuba. Ang kanyang mga mata ay nagmistulang inosente at puno ng pagtataka.
at ang kanyang pananalita ay bumagal na may halong puntong probinsyana. Kakuya Silang, tulungan niyo po ako. Pag-iensayo niya sa harap ng salamin, napailing na lamang si Attorney Gaton, kapwa humahanga at natatakot para sa kanya. Mag-iingat ka, Lumina. Si Apolonia Montesillo ay hindi isang ordinaryong babae. Isa siyang ahas na handang manuklaw. Alam ko po, sagot ni Lumina, bumabalik sa kanyang tunay na sarili. At para talunin ang isang ahas, kailangan mong mag-isip tulad niya. Kinagabihan, ang entablado ay nakahanda na. Suot ang kanyang bestidang luma at bitbit ang isang bayong at isang karton na puno ng gamit. Tumayo si Lila sa harap ng isang toring salamin na sumusundot sa kalangitan, ang Montecillo Towers. Ang guard sa lobby ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may pagdududa. Ngunit nang banggitin niya ang pangalan ni Silang Moreno, wala itong nagawa, kundi ang ituro siya sa elevator. Habang umaakyat ang elevator, huminga ng malalim si Lumina. Kaya mo ito. Para sa inyo ng anak mo. Nang tumigil ito sa penthouse floor, ang puso niya ay kumabog ng mas mabilis. Naglakad siya sa pasilyo na may alpombra at huminto sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Kumatok siya. 3 beses. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. At doon nakatayo si Silang, bihis na bihis sa isang mamahaling robo. Ang mukha ay nagpapakita ng gulat at pagkalito. Tiningnan niya ang babae sa kanyang harapan, isang babaeng pamilyar ngunit dayuhan. Pinagmasdan niya ang gusgusing babae mula ulo hanggang paa. Ang luma nitong damit, ang bitbit na bayong, ang mukha nitong puno ng pag-aalangan. Sino ka? Nagtatakang tanong ni Silang. Ngumiti si Lumina ng isang matamis at inosenteng ngiti. Ang ngiti ni Laila. Kuya Silang, ako po to. Si Lila. Pinsan niyo po. Galing po ako sa probinsya. Sabi po kasi ni Tia, dito raw po ako pumunta sa inyo. Si Silang ay natulala. Pilit na inaalala kung meron nga ba siyang pinsan na nagngangalang Lila. Bago pa man siya makasagot, isang boses ng babae ang narinig mula sa kanyang likuran. Sino yan, mahal? Lumabas si Apolonia Montesillo mula sa dilim ng pasilyo, nakasuot ng isang seda na pantulog na nagpapakita ng kanyang karangyaan. Huminto ito sa likod ni Silang at ang mga mata nito ay sinuri si Lila na may halong paghamak at pagdududa. Isang tingin na tila nagsasabing, anong ginagawa ng basura sa pintuan ko? Ang 2 ahas at ang nag-aanyong tupa ay nagkaharap na. Ang laro ay opisyal nang nagsimula. Paano ka makikipaglaro sa demonyo kung ikaw mismo ay nasa loob ng kanyang impyerno? Paano mo mapapanatili ang iyong pagkatao kung bawat araw kailangan mong magsuot ng maskara ng isang taong hindi ikaw? Ito ay kwento ng isang tupang nagpapanggap sa gitna ng mga lobo. Isang laro ng tapang at pagtitiis kung saan ang isang pagkakamali ay maaaring maging katapusan ng lahat. Samahan nating muli si Lumina sa kanyang mapanganib na misyon sa 5 kabanata, sa loob ng kuta ng kaaway. Ang penthouse ni Apolonia ay isang palasyo na gawa sa salamin at marmol. Bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, isang karangyaan na binuo mula sa mga pangarap na winasak at mga taong inapakan. Para kay Lumina, na ngayon ay si Lila, ang palasyong ito ay isang ginintuang kulungan. Ang unang linggo niya ay isang pagsubok sa apoy. Si Apolonia ay isang reyna na nasisiyahang paglaruan ang kanyang mga alipin. At si Lila ang bago niyang laruan. Isang gabi, habang naghahapunan si Apolonia at Silang sa kanilang mahabang mesa, sinadyang itapon ni Apolonia ang kanyang kopita ng mamahaling red wine sa sahig. Ang pulang likido ay kumalat sa makinang at puting marmol na sahig, parang dugo. Oops, sabi ni Apolonia na may pekeng pagkagulat sa kanyang boses. Tumingin siya kay Lila
na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Lila, anong tinitingin-tingin mo dyan? Linisin mo to. Agad-agad. Nagtiim ang bagang ni Lumina. Ang bawat himaymay sa kanyang katawan ay gustong sumigaw, gustong isampal sa mukha ni Apollonia ang lahat ng kasinungalingan nito. Ngunit pagkatapos ay tiningnan niya si Silang. Nakaupo lamang ito, nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Isang duwag. Huminga siya ng malalim. Hindi para sa iyo to, Lumina. Para to sa anak mo. Oo po, ma'am. Sagot niya. Ang boses ay nanginginig na parang isang takot na daga. Kumuha siya ng basahan at lumuhod sa sahig. Habang pinupunasan niya ang mamahaling alak, ramdam na ramdam niya ang mga mata ni Apollonia na nakatitig sa kanya, puno ng kasiyahan. Ang kahihiyan ay parang lason na gumagapang sa kanyang mga ugat. Ngunit tiniis niya. Bawat patak ng alak na pinupunasan niya ay isang paalala ng kanyang misyon. Sa mga sumunod na araw, naging anino si Lila sa loob ng penthouse. Naglilinis, nagluluto, nagsisilbi. Habang ginagawa ito ang kanyang mga mata at tainga ay laging bukas. Pinakikinggan niya ang bawat usapan. Pinagmamasdan ang bawat galaw. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga halaman sa balkonahe, narinig niya si Apollonia na may kausap sa telepono sa loob ng opisina nito. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Anong ibig mong sabihin na wala pa rin kayong makita? Galit na sabi ni Apollonia sa kausap. Ilang buwan na kayong naghahanap. Isang babae lang yan. Hanapin niyo ang nawawalang tagapagmana ng Corona del Mar. Every day counts. Nanigas si Lumina sa kanyang kinatatayuan. Corona del Mar? Ang kumpanya ni Mama. Bigla niyang naintindihan ng lahat. Hindi lang si Silang ang habol ni Apollonia. Mas malaki pa rito. Ang yaman ng kanyang pamilya, ang tunay nitong pakay. May mga pagkakataon na huhuli niyang nakatitig sa kanya si Silang. Isang titig na puno ng pagkalito na para bang may isang bagay sa kanya. Sa kilos niya, sa mata niya, na pamilyar dito. Ngunit agad din itong iiwas ang tingin na tila natatakot sa kung anuman ang maaari niyang makita. Ang pagkakataon ni Lumina ay dumating isang gabi nang umalis sina Apollonia at Silang para sa isang business gala. Naiwan siyang mag-isa sa penthouse. Alam niyang mapanganib, ngunit kailangan niyang sumugal. Dahan-dahan siyang pumasok sa pribadong opisina ni Apollonia. Isang lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa kanya. Ang amoy ng mamahaling leather at papel ay sumalubong sa kanya. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa malaking mesa na gawa sa mahogany. Nagsimula siyang maghalughog. Binubuksan ang bawat drawer ng may pag-iingat. Papel, kontrata, mga resibo. At pagkatapos, sa pinakailalim na drawer, nakita niya ito. Isang kulay kaping folder na walang anumang nakasulat sa labas. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ang unang pahina ay isang litrato ng isang pamilyar na babae. Isang litratong matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Ang kanyang ina. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat na pangalan, Hiraya Alcacid. At sa likod nito, isang papel na naglalaman ng isang family tree na pilit na binubuo ni Apollonia. Sa pinakababa, may isang pangalan na may tandang pananong sa tabi nito. Anak na babae? Whereabouts unknown. Sa likod ng bawat galaw sa isang laro, mayroong isang isip na nagpaplano. Sa likod ng bawat matamis na ngiti, mayroong nakatagong intensyon. Akala natin, ang kwento ay tungkol sa isang simpleng tatsulok ng pag-ibig. Ngunit paano kung ang pag-ibig ay isa lamang balat kayo? Paano kung ang mga taong akala nating nagmamahal ay mga piyesa lamang sa isang mas malaki at mas mapanganib na laro? Ngayon, papasukin natin ang isipan ng reyna ng laro sa ika-6 na kabanata. Ang laro ng bilyonaryo. Nakatayo si Apollonia
Sa harap ng malaking bintanang salamin ng kanyang penthouse, hawak ang isang kopita ng alak. Sa kanyang paanan, ang kumikinang na lungsod ng paraiso. Sa kanyang likuran, sa sofa, nakaupo si Silang, abala sa pagbabasa ng isang business proposal. Tiningnan ni Apollonia ang refleksyon ni Silang sa salamin. Isang ambisyosong hangal, sabi niya sa kanyang isip, pero isang kapaki-pakinabang na hangal. Para sa kanya, si Silang Moreno ay hindi pag-ibig. Siya ay isang susi, isang hagdan, isang kasangkapan, guwapo, matalino, at higit sa lahat, desperado. Ang perpektong kombinasyon para sa isang taong madaling manipulahin. Lumingon siya at ngumiti ng matamis kay Silang. Mahal, pagod ka na ba? Gusto mo ipagtimpla kita ng kape? Hindi na, mahal. Tatapusin ko lang to. Sagot ni Silang, ang mga matay hindi umaalis sa papel. Mahal. Napangisi si Apollonia sa kanyang isipan. Isang salitang walang kahulugan. Ang tanging minamahal niya ay kapangyarihan. At ang pinakamalaking kapangyarihan na kanyang inaasam ay ang Corona Del Mar Holdings. Matagal na niyang pinag-aaralan ang misteryo ng pamilyang Alcacid, isang bilyonaryong matriarch, si Hiraya, na namatay at nag-iwan ng isang nawawalang anak na babae. Walang litrato, walang record, na tila sinadyang burahin sa mundo. Naisip ni Apollonia, kung sino man ang makakahanap sa tagapagmanang iyon at makokontrol ito, ay makokontrol din ang buong imperyo. Ang hinala niya noon, si Silang ay maaaring may koneksyon, isang malayong kamag-anak marahil. Kaya niya ito inakit. Ngunit ang pagdating ng probinsya ng Silila ang nagpagulo sa lahat. Masyadong nagkataon lang, masyadong perpekto. Kinabukasan, habang naglilinis si Lila sa sala, nilapitan siya ni Apollonia. Umupo ito sa sofa, nag-cruise ng mga binti at pinagmasdan si Lila na parang isang siyentipikong sumusuri sa isang insekto. Lila, malambing na tawag niya. Halika muna dito. Magpahinga ka saglit. Salamat po, ma'am. Sagot ni Lila na may pagtataka sa kanyang mukha. Naiisip ko lang, umpisa ni Apollonia, ang boses ay parang pulot. Hindi mo pa ako naikukwento tungkol sa pagkabata ninyo ni Silang. Sigurado akong maraming masasayang alaala. Ano ba ang paborito niyang laro nung mga bata pa kayo sa probinsya? Ito ay isang bitag. Isang simpleng tanong na kayang sagutin ng isang tunay na kamag-anak. Ngunit isang palaisipan para sa isang impostor. Nakita ni Apollonia ang saglit na pag-aalangan sa mga mata ni Lila. Naku, ma'am, nauutal na sagot ni Lila. Simple lang po ang buhay namin noon. Laro lang po sa bukid. Taguan po. Habulan. Ganoon po. Isang sagot na ligtas ngunit walang laman. Walang detalye, walang personal na alaala. Ngumiti si Apollonia. Ganoon ba? Sige, makakabalik ka na sa ginagawa mo. Nang tumalikod si Lila, ang ngiti sa mukha ni Apollonia ay naglaho. Napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang baryo na tinatawag na Sandalisay. Utos niya sa kausap sa kabilang linya, ang kanyang pribadong investigador. Gusto kong malaman kung may pamilyang Moreno doon. Gusto kong malaman kung ang miserableng lugar na yon ay totoo ngang umiiral. I don't care how much it costs. Kinagabihan, habang umiinom muli ng alak sa harap ng bintana, tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Ma'am Apollonia, sabi ng boses sa kabilang linya. May update na po ako. Speak! Maikling utos niya. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Ma'am, ang baryo na binanggit ninyo, ang Sandalisay. Huminto ang investigador na tila naghahanap ng tamang salita. Wala pong ganoong lugar. Ang background ng babae ay isang gawa-gawa lang. Ang katotohanan ay parang araw. Gaano man katagal mong
subukang takpan ng mga ulap ng kasinungalingan. Darating ang panahong sisikat at sisikat pa rin ito. At kapag ang liwanag na yon ay tumama, lahat ng anino ay naglalaho at lahat ng lihim ay nabubunyag. Para kay Lumina, ang mga ulap ay unti-unti nang nawawala. At ang init ng katotohanan ay malapit nang pumasok sa kanyang balat. Ito na ang ikapitong kabanata. Malapit nang mabunyag. May nagbago sa hangin sa loob ng penthouse. Ang dating paghamak ni Apollonia kay Lila ay napalitan ng isang kakaibang kabaitan. Isang kabaitang mas malamig at mas nakakatakot kaysa sa dati nitong kalupitan. Para itong isang ahas na tumigil sa pagsitsit, naghihintay na lang ng tamang pagkakataon para manuklaw. Nararamdaman ni Lumina ang panganib sa bawat sulok. Ang mga ngiti ni Apollonia ay may lason. Ang mga tanong nito ay may patibong. Alam niyang malapit na. Malapit nang matapos ang kanyang pagpapanggap. Isang umaga, masayang inanunsyo ni Apollonia, magkakaroon tayo ng isang maliit na salo-salo mamayang gabi. Dito lang sa bahay, iimbitahan ko ang ilang malalapit na kaibigan. At syempre, ilang mga kaibigan din ni Silang. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Lila na may kumikinang na pananabik. Gusto ko lang na mas makilala kanila, ang pamilya ni Silang. Ang salitang pamilya ay binitiwan nito na may diin. Dumagundong ang dibdib ni Lumina. Ito na ang bitag. Pagsapit ng gabi, ang penthouse ay napuno ng mga taong mayayaman at makapangyarihan. Si Lila ay nanatili sa kusina, pilit na ginagawang abala ang sarili. Iniiwasan niyang lumabas. Bawat tawa na naririnig niya mula sa sala ay parang isang banta. Lila, ano ka ba? Halika rito. Tawag ni Apollonia. Walang nagawa si Lumina kundi ang lumabas. Dala-dala ang isang tray ng pagkain. Naglakad siya na nakayuko. Iniiwasan ang mukha ng bawat bisita. Ngunit may isang lalaking nakatayo sa tabi ni Silang ang hindi maalis ang tingin sa kanya. Si Marco, isa sa mga pinakamatagal ng kaibigan ni Silang, ang isa sa iilang nakakakilala sa kanya bilang si Lumina. Pre, sino yan? Narinig niyang bulong ni Marco kay Silang. Bakit parang pamilyar siya? Pinsan ko. Si Lila. Mabilis na sagot ni Silang, halatang hindi komportable. Patuloy ang pagtitig ni Marco. Sumimsim ito ng kanyang inumin. Ang mga matay nakakunot. Pilit na inaalala kung saan niya nakita ang mukha ng babaeng iyon. Nakita ni Apollonia ang lahat. Isang nangiting tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Lila iha, sabi ni Apollonia. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Pwede mo bang dalhin dito yung champagne? Nanginginig ang mga kamay ni Lumina habang kinukuha ang bote ng champagne at mga baso. Ito na ang pinakakinatatakutan niyang sandali. Kailangan niyang dumaan mismo sa harap ni Marco. Habang naglalakad siya, ang bawat hakbang ay parang isang paglalakbay sa bitayan. Nakatuon ang lahat ng atensyon sa kanya. At nang nasa tapat na siya ni Marco, biglang kumilos si Apollonia. Sa isang galaw na tila aksidente, bahagyang iniusog ni Apollonia ang kanyang paa. Sumabit ang paa ni Lila. Sa isang iglap, ang lahat ay naganap ng napakabilis. Ang tray ay lumipad sa hangin. Ang mga baso ay nabasag sa sahig. Ang malamig na champagne ay tumapon sa mamahaling alpombra at si Lumina ay bumagsak. Sa kanyang pagbagsak, ang maluwag na apron na kanyang suot para itago ang kanyang tiyan ay tumaas at ang shawl sa kanyang balikat ay nahulog. Sa gitna ng sahig, sa ilalim ng matinding liwanag ng chandelier, malinaw na nakita ng lahat ang kanyang kalagayan. Ang bilog at nakaumbok niyang tiyan, ang tiyan ng isang babaeng nagdadalang tao. Ngunit hindi iyon ang ikinagulat ng lahat. Si Marco, na napalapit para tulungan sana siya, ay natigilan. Tiningnan niya ang mukha ng babaeng nakahandusay na ngayon ay walang anumang nakatakip. Tiningnan niya ang pamilyar na mga mata na puno ng takot. Isang saglit ng nakabibinging katahimikan.
At pagkatapos, sumigaw si Marco. Ang boses ay puno ng pagkabigla at pagkatuklas, itinuturo ang daliri kay Lila. Teka lang, kilala kita. Huminto siya at sa huling pagkakataon, pinagsama-sama niya ang lahat ng piraso sa kanyang isipan. Ikaw, ikaw si Lumina. May mga pagkakataong ang katahimikan ay mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ito ang katahimikan pagkatapos ng isang revelasyon. Ang katahimikang puno ng tanong, puno ng pagtataka, at puno ng nagbabadyang unos. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal, ngunit sa pagbagsak nito, hindi pa tapos ang dula. Sa katunayan, ang pinakamahalagang yugto ay ngayon pa lamang magsisimula. Ito ang ikawalong kabanata, ang huling paanyaya. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse, sinisira ang pekeng saya ng gabing iyon. Lahat ng mata ay napako kay Lumina, na nakahandusay pa rin sa sahig. Pagkatapos, ang mga mata ay sabay-sabay na lumingon kay Silang at pagkatapos ay kay Apollonia. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nakatayo si Lumina. Bago pa man may makalapit sa kanya, bago pa man makapagsalita si Silang o Apollonia, tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng pinto, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa kanilang bitag. Naiwan ang isang silid na puno ng bulungan at pagkalito. Ang party ay biglang natapos. Kinabukasan, ang penthouse ay parang isang larangan ng digmaan pagkatapos ng laban. Paano nangyari to, Silang? Sigaw ni Apollonia. Ang kanyang malamig na pagpipigil ay tuluyan ng naglaho. Ang asawa mo? Ang buntis mong asawa? Nagpapanggap na pinsan mo at nagtatrabaho bilang katulong sa sarili kong pamamahay? Ginawa mo ba akong tanga? Wala akong alam dito, Apollonia. Maniwala ka. Desperadong sagot ni Silang, ang kanyang mukay namumutla. Iniwan na niya ako. Akala ko, bumalik na siya sa kung saan man siya galing. Huwag mo akong itulad sa mga babaeng madali mong mauto. Galit na sabi ni Apollonia. May plano siya. At ikaw, isinama mo ang kaaway sa loob mismo ng kuta ko. Nagpatuloy ang kanilang sigawan, puno ng pagtuturuan at paninisi. Ang dating pag-iibigan na nakabase sa ambisyon ay ngayon nagpapakita ng tunay nitong kulay. Isang alyansang nabubuo sa kasakiman na handang magkawatak-watak sa unang senyales ng kabiguan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang delivery man ang dumating sa kanilang pinto. May dala itong dalawang magkahiwalay na sobre. Ang bawat sobre ay makapal, gawa sa mamahaling papel, at may selyo ng isa sa pinakaprestihiyosong law firm sa bansa. Gaton, Alcacid and Associates. Nagtatakang binuksan ni Silang ang sobreng para sa kanya. Ganoon din ang ginawa ni Apollonia. Sa loob, isang formal na liham ang kanilang nabasa. Ginoo/Ginang, sa ngalan ng aming yumaong kliyente na si Ginang Hiraya Alcacid, ang nagtatag ng Corona Del Mar Holdings, kayo ay formal na inaanyayahan sa pagbasa ng kanyang huli at testamentong habilin. Ito ay gaganapin bukas, 10:00 ng umaga, sa aming tanggapan. Ang inyong presensya ay mahalaga. Nagkatinginan si Silang at Apollonia. Ang kanilang pag-aaway ay biglang napalitan ng pagkalito. Hiraya Alcacid, Corona Del Mar, bakit sila iniimbitahan? Ang galit at takot ay dahan-dahang naglaho at isang pamilyar na damdamin ang muling umusbong sa kanilang mga puso. Ang kasakiman. Baka may mana ako. Halos pabulong na sabi ni Silang, ang mga matay ng lalaki sa ideya ng biglaang yaman. Baka may koneksyon ng pamilya ko sa kanila na hindi ko alam? Si Apollonia ay mas kalkulado. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mabilis. Hiraya Alcacid, ang nawawalang tagapagmana. Si Lumina. Ito na ba yon? Ito na ba ang sagot? Ngunit bakit siya, si Apollonia, ay kasama sa imbitasyon? Nakalimutan nila ang kanilang away. Ngayon, mayroon silang iisang layunin. Ang pera, ang kapangyarihan,
Naniniwala silang ito na ang pagkakataon na kanilang hinihintay. Kinabukasan, dumating sila sa opisina ng batas na suot ang kanilang pinakamamahaling damit. Si Silang ay mayabang na naglakad na para bang isa na siyang bilyonaryo. Si Apollonia naman ay puno ng kumpiyansa, handang harapin ang anumang negosasyon. Inihatid sila sa isang malaking conference room na may mahabang mesa na gawa sa mahogany. Sa isang dulo, nakaupo ang matandang abogado na si Attorney Gatton. Umupo sila sa tapat nito, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. "Mabutit nakarating kayo," sabi ni Attorney Gatton. "Bakit nga po ba kami ipinatawag?" Tanong ni Silang hindi na makapaghintay. "Lahat ay mababasa sa testamento," sagot ng abogado. "Ngunit kailangan nating hintayin ang pangunahing benepisyaryo, ang tagapagmana ng lahat." Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto sa likuran ni Silang at Apollonia. Dahan-dahan silang lumingon at ang kanilang mundo ay gumuho. Nakatayo sa may pintuan ang babaeng kanilang hinamak at inalipusta. Hindi na siya ang gusgusing si Lila, hindi na rin siya ang kaawa-awang si Lumina. Ang babaeng nakatayo sa kanilang harapan ay nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida na nagpapatingkad sa kanyang pagdadalang tao. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kapangyarihan. Naglakad siya papasok sa silid. Ang tunog lamang ng kanyang mga takong ang maririnig. Naglakad siya papunta sa kabilang dulo ng mesa at umupo sa tabi ni Attorney Gatton sa upuang nakalaan para sa pinuno ng hapag. Itinaas niya ang kanyang baba at tiningnan sila ng diretso sa mata, isang tingin na puno ng lamig at tagumpay. Gaano nga ba kalaki ang halaga ng isang tao? Nasusukat ba ito sa kinang ng kanyang damit, sa taas ng kanyang posisyon, o sa dami ng kanyang pera? O nasusukat ito sa bigat ng kanyang konsensya, sa halaga ng kanyang dignidad, at sa bigat ng kanyang mga kasalanan? Darating ang isang araw ng pagtutuos, isang araw kung kailan lahat ng bagay ay ilalagay sa isang timbangan. At sa araw na yon, malalaman natin ang tunay na halaga ng bawat isa. Ito na ang kasukdulan ng ating kwento. Ang ika-9 na kabanata, $1 na halaga. Ang hangin sa loob ng conference room ay biglang naging mabigat at mahirap hingahan. Para kina Silang at Apollonia, ang pagpasok ni Lumina ay parang paghatol ng kamatayan. "Hindi!" Pabulong na sabi ni Silang, nanginginig ang mga labi habang nakatitig sa babaeng minsan niyang itinapon na parang basura. "Hindi totoo to." Si Apollonia naman ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nakakuyom ng napakahigpit. Ang kanyang mukha, na dati puno ng kumpiyansa, ay ngayon ay isang maskara ng purong pagkamuhi at pagkabigo. Natalo siya sa laro. At ang tumalo sa kanya ay ang taong pinakamaliit ang tingin niya. Umupo si Lumina sa pangunahing silya at tumango kay Attorney Gatton. Tumikhim ang abogado at binuksan ang isang makapal na dokumento na nakaselyo. "Magsimula na tayo," formal na sabi niya. Ito ang huli at testamentong habilin ni Ginang Hiraya Alcacid na isinulat at nilagdaan niya bago siya pumanaw. Ang bawat salita ng abogado ay parang isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Silang at Apollonia. Sa unang bahagi ng dokumento, patuloy ni Attorney Gatton, ipinapahayag ni Ginang Alcacid ang kanyang nag-iisang anak at tagapagmana. Tumingin ang abogado kina Silang at Apollonia at pagkatapos ay kay Lumina. Ayon sa nakasaad dito, ang kabuuan ng kanyang $10 bilyong na yaman, kasama na ang buong pagmamay-ari sa Corona Del Mar Holdings at lahat ng kaakibat nitong kumpanya, ay ipinapamana niya sa kanyang kaisa-isang anak. Huminga ng malalim ang abogado bago sabihin ang mga salitang magpapabago sa lahat. Si Lumina Rosario Alcacid. Sa sandaling iyon,
Gumuho ang lahat para kay Silang. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Lumina, Alcacid, ang kanyang asawa, ang babaeng simple, ang babaeng pinagtawanan niya. Siya ang may-ari ng lahat ng pinapangarap niya. Ang yaman na hinabol niya ay nasa tabi niya lang pala, ngunit tinapon niya. Isang tawang walang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawa ng isang taong tuluyan nang nawala sa katinuan. At ngayon, sabi ni Attorney Gayton, ang kanyang boses ay lalong naging seryoso para sa isang espesyal na probisyon na idinagdag mismo ni Ginang Alcacid para sa isang partikular na individual. Tumingin ang abogado ng diretso kay Silang. Para kay Ginoong Silang Moreno, dahil sa kanyang sukdulang pagtataksil at walang kabusugang kasakiman, isang aral na nais matutunan din ng aking ina mula sa kanyang nakaraan. Ang bawat salita ay parang isang dagok. Ayon sa nakasulat dito, pagpapatuloy ng abogado, binabasa ang eksaktong salita mula sa testamento, ipinagkakaloob ko sa kanya ang halagang. Huminto ang abogado, hinahayaan ang tensyon na bumalot sa silid. Ama, $1. Katahimikan, $1. Ang simbolo ng kanyang walang hanggang kahihiyan. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan na iyon, dahan-dahang tumayo si Lumina. Kalmado, tahimik. Ang kanyang bawat galaw ay may bigat at kapangyarihan. Naglakad siya palapit sa kinauupuan ni Silang. Si Silang ay hindi makatingin sa kanya. Nakayuko lamang ito, isang talunang tao. Ang kanyang mga pangarap ay abo na lamang. May kinuha si Lumina mula sa kanyang maliit na pitaka. Isang bagay na maliit at kumikinang. Isang baryang nagkakahalaga ng $1. Inabot niya ito. At dahil hindi gumagalaw si Silang, kinuha ni Lumina ang nanginginig nitong kamay at dahan-dahang inilagay ang malamig na barya sa palad nito. Pagkatapos ay yumuko siya ng bahagya. Ang kanyang mukha ay malapit sa tainga ni Silang at bumulong. Isang bulong na mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Iyan, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Ang tunay mong halaga. Ang bawat pagtatapos ay isang bagong simula. Ang bawat sugat na naghilom ay nag-iiwan ng isang pilat na magpapaalala sa atin, hindi ng sakit, kundi ng katatagan na ating ipinamalas. Ang tunay na korona ay hindi gawa sa ginto o diamante, kundi sa dignidad na muling binuo at sa pag-asang yumabong mula sa abo ng nakaraan. Para kay Lumina, ang gabi ay tapos na at isang bagong umaga ang kanyang hinaharap, kasama ang kanyang pinakamahalagang yaman. Ito na ang huling kabanata ng ating paglalakbay, ang bagong korona. Lumipas ang 6 na buwan. Mula sa bintanang salamin ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Corona del Mar Building, tanaw ni Lumina ang buong lungsod ng Paraiso. Ito ang tanawing minsan ng tiningnan ni Apolonia Montecillo na may kasakiman. Ngayon, tinitingnan ito ni Lumina na may pag-asa. Isang TV na nakamute sa isang sulok ng opisina ang nagpapakita ng balita. Nakita ni Lumina ang mukha ni Apolonia sa screen. Ang headline, Montecillo Empire, tuluyan ng bumagsak matapos ang hostile takeover bid fiasco. Ang dating reyna ng real estate ay isa na lamang pamagat sa lumang balita. Natalo sa sarili niyang laro. Hindi nakaramdam ng saya si Lumina. Sa halip awa. Awa para sa isang kaluluwang nilamon ng sarili nitong ambisyon. At si Silang, minsan, nakita niya ito mula sa bintana ng kanyang kotse. Nagbubuhat ito ng mga sako ng semento sa isang construction site, sa ilalim ng tirik na araw. Ang dating yabang ay napalitan ng pawis at alikabok. Ang dating pangarap ay naging isang walang katapusang paghihirap. Hindi na niya ito kinamuhian. Para sa kanya, si Silang ay isa na lamang dayuhan, isang multo mula sa nakaraan na wala ng kapangyarihan sa kanya.
Hinaplos niya ang kanyang malaking-malaki ng tiyan. Malapit na. Ilang linggo na lang. May isang lugar pa siyang kailangang puntahan bago dumating ang araw na yon. Nang hapong iyon, nag-iisa siyang tumayo sa harap ng isang puntod na gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang isang pangalan. Hiraya Alcacid, isang ina, isang ilaw. Naglagay siya ng isang palumpon ng mga puting rosas sa ibabaw nito. Ma, bulong niya. Ang boses ay puno ng damdamin. Nagawa ko po. Nagawa ko po hindi lang para sa akin, kundi para sa iyo. Itutuloy ko po ang lahat ng sinimulan niyo sa paraang tama at marangal. Sana proud ka sa akin. Isang malambot na hangin ang umihip na tila isang yakap mula sa kawalan. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lumina. Kinagabihan, bumalik siya sa kanyang opisina. Hindi para magtrabaho, kundi para panoorin ang paglubog ng araw. Umupo siya sa kanyang silya. Ipinatong ang mga paa sa isang maliit na upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Tahimik, payapa. At pagkatapos, naramdaman niya ito. Isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Napamulat siya at isang tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawang puno ng purong saya. Inilagay niya ang dalawang kamay sa kanyang tiyan na tila niyayakap ang kanyang anak. "Hello, my love," bulong niya. "Alam kong handa ka nang lumabas. Huwag kang mag-alala." Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng siyudad na unti-unti nang sumisindi, parang mga bagong bituin. Handa na rin si Mama. At dito po nagtatapos ang kwentong puno ng sakit, pagbangon, at tagumpay ni Lumina. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa dignidad na hindi kayang bilhin ng pera at sa katatagan ng pusong kayang bumangon mula sa pinakamatinding pagkadapa. Ang karma ay hindi natutulog. Ito'y darating sa tamang panahon para sa mga taong sakim, at ang tunay na tagumpay ay para sa mga nananatiling tapat sa kanilang kabutihan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig hanggang sa huli. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Lumina. Ano po ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, ang bawat pagtatapos ay isang bagong simula. Ang bawat sugat na naghilom ay nag-iiwan ng isang pilat na magpapaalala sa atin, hindi ng sakit, kundi ng katatagan na ating ipinamalas. Ang tunay na korona ay hindi gawa sa ginto o diamante, kundi sa dignidad na muling binuo at sa pag-asang yumabong mula sa abo ng nakaraan. Para kay Lumina, ang gabi ay tapos na at isang bagong umaga ang kanyang hinaharap kasama ang kanyang pinakamahalagang yaman. Ito na ang huling kabanata ng ating paglalakbay, ang bagong korona. Lumipas ang 6 na buwan mula sa bintanang salamin ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Corona del Mar Building. Tanaw ni Lumina ang buong lungsod ng paraiso. Ito ang tanawing minsan nang tiningnan ni Apolonia Montecillo na may kasakiman. Ngayon, tinitingnan ito ni Lumina na may pag-asa. Isang TV na nakamute sa isang sulok ng opisina ang nagpapakita ng balita. Nakita ni Lumina ang mukha ni Apolonia sa screen. Ang headline, Montecillo Empire, tuluyan ng bumagsak matapos ang hostile takeover bid fiasco.
Ang dating reyna ng real estate ay isa na lamang pamagat sa lumang balita. Natalo sa sarili niyang laro. Hindi nakaramdam ng saya si Lumina. Sa halip awa. Awa para sa isang kaluluwang nilamon ng sarili nitong ambisyon. At si Silang, minsan, nakita niya ito mula sa bintana ng kanyang kotse. Nagbubuhat ito ng mga sako ng semento sa isang construction site sa ilalim ng tirik na araw. Ang dating yabang ay napalitan ng pawis at alikabok. Ang dating pangarap ay naging isang walang katapusang paghihirap. Hindi na niya ito kinamuhian. Para sa kanya, si Silang ay isa na lamang dayuhan, isang multo mula sa nakaraan na wala ng kapangyarihan sa kanya. Hinaplos niya ang kanyang malaking-malaki ng tiyan. Malapit na. Ilang linggo na lang. May isang lugar pa siyang kailangang puntahan bago dumating ang araw na yon. Nang hapong iyon, nag-iisa siyang tumayo sa harap ng isang puntod na gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang isang pangalan. Hiraya Alcacid. Isang ina, isang ilaw. Naglagay siya ng isang palumpon ng mga puting rosas sa ibabaw nito. Ma, bulong niya. Ang boses ay puno ng damdamin. Nagawa ko po. Nagawa ko po hindi lang para sa akin, kundi para sa'yo. Itutuloy ko po ang lahat ng sinimulan nyo sa paraang tama at marangal. Sana proud ka sa akin. Isang malambot na hangin ang umihip na tila isang yakap mula sa kawalan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lumina. Kinagabihan, bumalik siya sa kanyang opisina. Hindi para magtrabaho, kundi para panoorin ang paglubog ng araw. Umupo siya sa kanyang silya, ipinatong ang mga paa sa isang maliit na upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Tahimik, payapa. At pagkatapos, naramdaman niya ito. Isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Napamulat siya at isang tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawang puno ng purong saya. Inilagay niya ang dalawang kamay sa kanyang tiyan na tila niyayakap ang kanyang anak. Hello, my love, bulong niya. Alam kong handa ka nang lumabas. Huwag kang mag-alala. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na unti-unti nang sumisindi parang mga bagong bituin. Handa na rin si Mama. At dito po nagtatapos ang kwentong puno ng sakit, pagbangon at tagumpay ni Lumina. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa dignidad na hindi kayang bilhin ng pera at sa katatagan ng pusong kayang bumangon mula sa pinakamatinding pagkadapa. Ang karma ay hindi natutulog. Ito'y darating sa tamang panahon para sa mga taong sakim. At ang tunay na tagumpay ay para sa mga nananatiling tapat sa kanilang kabutihan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig hanggang sa huli. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Lumina. Ano po ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.